mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Ayun, cute masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ng sun, moon at rising sign kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, may King of Swords tayo. 4 of Swords at 5 of Pentacles. Oh, kawawa naman yung aso. Napilay. Ito, cute Ito na siguro pinaka-paborito kong deck na nagkaroon ako. Kakabili ko lang nito. Baka gusto nyo. Endorse ko na rin. So, hindi to sponsored. Ano bang pangalan ng deck na to? Labradorable Tarot. Okay? Ang cute Ito nga. Hindi ko nakikita tawag dito. Bago kasi, kumbaga, kahit na ilang araw na akong gumagamit nitong deck, hindi ko pa rin nakikita yung lahat ng 78 cards. Tulad nito, ngayon ko lang nakita. Sa 2 weeks o 3 weeks ko na yata ginagamit to. Ngayon na lumabas to sa to. Anyways, magsimula na tayo. Medyo na problema ako dito sa 5 of Pentacles. Pero maganda sana kung ito ay nandoon. Diba? Ito ay nandito. So, meron tayong King of Swords. So, ang dating sa akin may someone na probably nag-i-introspect. Pero maraming meaning. Maganda nga kung i-clarify natin tong King of Swords. Pero may direction tayo. Ito nga ang cute Ace of Swords. Inihian na yung pader. Ang cute. So, yung Ace of Swords natin, ito clarifier ng King of Swords. So, ang dating sa akin may someone na nag-introspect. Pwede din pala tong introspection, tong King of Swords. Kasi air sign to na lagi nag-iisip. So, probably ang ini-introspect niya ay all about communication or reconnection. Kasi may 4 of Swords tayo na somewhat gusto niya ng healing. Bakit kaya? Parang na-disconnect tong mga taong to. Siyempre, isa dyan ay Aries, diba? So, nag-introspect ang iba sa inyo tungkol doon sa someone na hindi na nila nakakausap. So, magdadagdag ako ng ibang information. Coffin to communication nga. Communication. Ay, teka lang. Oo. Kasi akala ko bird. Pero letter. Ang letter ay communication pa rin. Ay, bird pala to. Communication talaga. May bird dito. Bird letter ay communication card. Na nag-end. Kasi coffin to. So, coffin nire-represent ang ending of cycle. Maraming meaning pero doon siya tatama sa
ending base sa reading natin. Karon sila ng ending sa communication, at ang communication ay all about text. Dun lang sila nag-uusap, text, chat, email. Sabagay pwede rin naman call to. Pero tingin ko kapatid to. Kung dito kapatid, lover. Ayun, yun yung other person dito. So, syempre, yung unang person ay yung Aries. Yung other person na hindi na nakakausap ng iba sa inyo ay dating lover, ex probably, or kapatid. Kasi umulit yung meaning nito, so malaki chance na hindi na nag-uusap yung mga bida. Kaya nag-i-introspect dito ang iba sa inyo. Nakamusta na kaya yon? Itong taong to. Itong lover o sibling. Ba't kaya sila hindi na nag-uusap for some reason? Ito na ginamit ko kasi ito pinaka-paborito ko sa lahat ng deck na meron ako. Mas gamay ko to kaysa dito sa tarot. Although to lagi kong ginagamit. Pero ito yung gusto ko talaga. Hindi kasi ito sikat eh. Kaya kung dito lang ako magpo-focus, walang manonood. Anong reason bakit sila di na nag-uusap? Well, maraming pwedeng case. Kung to ay ex-lover, nung unang senaryo yung isip ko, noong nalaman ng partner na buntis niya yung babae. So, nung nalaman ng lalaki na nabuntis niya yung babae, biglang nagtago. Naglahong parang bula. Yun yung unang senaryo. Ngayon, pangalawang senaryo, dati silang magka-workmate na iba ng branch, nag-iba na ng company, nag-resign na siguro ang isa sa kanila, kaya yun, di na sila nagkausap ulit. Pero again, ex-lover to na ka-workmate. So, kunin nyo lang information na sa tingin nyo fit sa inyo. May possibility na ganon. Or ano pa bang mabubuo ko dito? So, meron tayong fox o fox. Key. Saka stork, or maaring may discovery na nangyari at ito'y all about cheating. Sino yung nag-cheat? Babae eh. So again, kunin nyo lang yung information na sa tingin nyo fit sa inyo. Nirarumble ko lang naman sa isip ko yung mga information. So yun yung mga senaryong naisip ko dito. O pwede rin long distance relationship to na nagkaroon ng deception or cheating. Ibang case nga rin, tawag dito, inabandon, kaya pala biglang naglaho, may ninakaw.
pwedeng itinakas ang anak or may ninakaw na pera or gamit, kaya pala biglang naglaho. So case to case basis, sabi ko nga sa inyo, kunin nyo lang information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Ngayon, kaya pala may 4 of swords tayo. Tingin ko yung nag-introspect dito ay lalaki. Ito, may lalaki tayo eh. May King of Swords tayo. Probably lalaki or babae kung extrovert. Nag-introspect ng possibility ng reconnection. Kasi may 4 of Swords na sumunod eh. Ito ay pwedeng all about healing, restoration. Yun yung isa sa laman ng introspection. Ngayon kasi ang last card natin ay 5 of Pentacles. Kakaawa nga yung aso, napilay na doon, no? Kasi pag ganyan, 5 of Pentacles, kung ganyan yung outcome, yan yung last, nasa last position siya, or basta last, pinaka-last siya, huli. Wala akong nakikitang reconciliation, or hindi na advisable na mag-reconnect pa. Or else, ayan, mapipilay or masasaktan lang ulit ang iba sa inyo. Kasi yan ay card ng hardship, difficulty, loss. Na para bang, sabihin natin magkaayos kung sakali man. Kaya lang dun din siya patungo sa 5 of Pentacles na naging nag-worry yung tao. Or sabihin natin masyadong challenging itong ganitong klaseng sitwasyon. Okay? Kasi yung 5 ay pwedeng may kinalaman sa instability. Tapos Pentacles sa stability. Walang instability, di ba? May chaos. Or sabihin natin laging mag-aaway. Hindi mawawala at nandyan nga ang 5. Basta 5, challenge, drama, competition, trouble na lang. In general. So yun eh, sad to say, dun tayo tumungo. Kaya lang 13 minutes na pala ito, nag-isang kwento na lang dahil sa dami ng clarification na ginamit natin. Oh my God. Ngayon, isagad na natin. Nagyan na rin natin ng clue. So, kung kapatid, ito yung possible zodiac sign. Kapatid, sabihin natin Sagittarius, Scorpio, Sagittarius ulit. Ngayon, kung ex-lover, regardless kung dating ka-workmate to o nasa long distance relationship, basta ex na lang in general. Ito yung possible ex-partners na zodiac sign. Pisces, Leo, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Again na ako dito. Anyways, hanggang dito na lang para sa mga Aries. Goodbye for now.